Personal sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at tuloy-tuloy lamang po tayo sa atin pong mga diskusyunan kanina po at ang ating recap for this year po lahat po ng ating mga napag-usapan, ng ating pong mga naging guests at yung huli nga po pinag-usapan natin kanina at ang pinakamainit po na topic natin these days ay yung pong 6-year term setting. At dahil po kakarating lang po ni Kags Marie, nakarating na po siya mga kabarangay. Ayan mga kabarangay, sobrang ramdam ko na ang Pasko kasi sobrang Yes. traffic. Opo. So pasensya na po, tayo po ay nauna sa kanilang lahat. But anyway, syempre narinig ko naman kanina, pahapyaw yung mga sinabi ni Kap Dondon. At nakakalungkot, no? Napapersonal yung mga sinasabi natin. But at the end of the day, mga kabarangay, lilinawin lang din po natin na hindi pa po aprobado ito. Yes. Hindi So pa po ito hintayin, batas. yes. So hintayin po natin yung pinaka-final provision. Definitely, both the Senate and the House naman po ay maglalabas rin ng kanilang IRR o yung guidelines po na tinatawag natin. Kung ano ba talagang mangyayari sa ating mga first, second, and third termer. At saka siguro madadagdag ko dyan, huwag kayong masyadong mainip sapagkat dumadaan sila sa proseso talaga. Kasi maraming tumatawag sa akin tsaka nagme-message. Hopefully nasasagot ko lahat, no? Wala ho akong pinapalampas, sinasagot po natin lahat. Na bakit ang tagal, bakit tapos na ba daw, tapos na si Pimentel, pasado na ba? Hindi po, marami pa pong pagdadaanan. Pero kagaya nga sinabi sa inyo, we have until February 11. So hanggang mga next year pa po yan. So hinay-hinay lang. At ito nga maganda natututo tayo eh. Natututo tayo sa legislative process. Mga kapitan, mga agawad. At syempre, yung ating mga mamamayan, ating mga kabarangay, nakikita yung movement ng batas. At kung meron man nga pong silver lining, ito pong pinag-uusapan po natin na ganito at yung pong mga natatanggap po natin mga komento at mga message tungkol po dito, ay at least nalalaman po natin na talagang ang atin pong mga constituents sa kanilang mga barangay, ang ating pong mga barangay officials, pati na rin po ang ating mga local government officials, ay talaga meron pong concern at meron pong pakialam sa kanila pong sa mangyayari po sa kanila pong lugar at sa magiging takbo po ng politika sa kanila. Kaya po talagang passionate po sila pagdating sa usapin po na ito. Yes, talagang maapoy ang mga lumalabas sa ating mga damdamin pag ang pinag-uusapan ng 6-year term. Yes. Pero hindi na naman yun. Pag sa recap nga natin, Kap Dondon, ang dami rin nanonood ng mga topics na may kabuluhan talaga sa barangay. Opo. Oo, yun ang manang kinakatuwa din namin kasi maaring dito hindi tayo magkasundo pero pagdating sa serbisyo sa barangay, nagkakasundo naman tayong lahat. Especially kung alamin natin kung paano ba yung salupon, ganito ba yung ganyan. Napakaganda ng ating naging taon. Sana po marami kayong natutunan kasi ako wala. Hindi, joke lang. At excited din po tayo na talaga pong balikan po yung ito pong gantong balik-aral para sa ating pong mga kabarangay. Once na matapos na po itong issue po ng term setting and everything, talaga pong babalikan po natin yan at pag Matatapos kaya ang mag-aaral, we are hoping po. Fingers crossed. Maisingit ko lang, SK Mike, Kags Butch, Kags Marie. Mas mabuti na itong ganito kesa sa bubulagain na lang kayo na hindi nyo alam. At least napapag-usapan po, may platform na mapapakinggan nyo, malalaman nyo kung ano yung mga nangyayari, nasasabi namin. Kaso, ano yun may sa gera, don't kill the messenger. Okay? Hindi kami lang po yung mensahero. Ay, ganun sa gera Pero, anyways, tanggap naman namin yan. That's actually, sa akin, public service yan So, may Kags Butch, hindi ko nga malaman ano ba talaga? Ano mas gusto nila? Yung hindi ka umiimik, boring ka, o yung meron kang ano ba talaga? Ako sa conclusion, I'll touch myself na lang. Di ba? Yun ang minsan naguguluhan din ako sa ating mga manunood Ganun tayo ka-passionate sa ating barangay, di ba? Play safe o ganun ano? tayo kainit na magbigay ng serbisyo
at maramdaman nila ang serbisyo natin, yung mga kabarangay, mga barangay officials, ganun na ganun din. So, sometimes, yung mga ganito mga panukala, nagkakaroon talaga ng friction. Well, understandable naman yun. At lagi naman Honest po democracy. talagang may magkasalungat po na panig dahil kanya-kanya po tayo ng Yeah. opinion, kanya-kanya po tayo ng kung paano po natin ini-interpret yung impormasyon na nakukuha natin. Yes, and I think dito nyo malalaman lahat sapagkat lagi kami nakatutok. Kung malapit na, sabihin namin sa inyo kung anong effect, sabihin namin sa inyo kung paano ba ano ba yung internal rules yan. Pag naging batas na po yan, tandaan ninyo, may hanggang February 11 pa po tayo. So, malalaman nyo ho dito, hindi ho ito yung parang mga clickbait na sasabing extended o pasado na, hindi po. Lagi ho kami nagsasabi ng totoo na ongoing po itong prosesong ito. Tama ka dyan, Kags Butch. Alam mo ba, mga kabarangay, ito masishare ko lang, no? Magpapasko. So, ipagpaliban po muna siguro natin yan. So, sa ngayon, mag-focus muna tayo sa ating mga pamilya, mag-enjoy tayo, lalo na ito yung pinaka-time of the year na hinihintay ng bawat isa. And at the same time, ang sa barangay tayo naman is not only talking about yung regarding dyan sa batas na yan. Kasi kung tutuusin, mas malapit po ang eleksyon ng midterm election, which is yung ating pong mga lokal na mayor ay tumatakbo, gobernador, at mga senador. Sabi nga namin, 5 buwan na lang pala eh. Napakabilis Bilis, po no? ng panahon. Konti na lang yan. Naku, konti na lang yan. Pero speaking of... ang ibabash nyo niya, yung kandidato na kalaban. Pero nakakatuwa kasi dito tayo sa barangay tayo is pinag-uusapan natin yung mga best practices. Yes. Katulad na rin ng mga naging bisita nating punong barangay at mga kagawads Yes. na pati SK na sinishare nila kung ano yung mga magagandang halimbawa at programa na pwede rin naman i-apply sa kani-kanilang mga barangays. Kags Marie, matanong kita. Marami tayong Hot naging... spot. marami tayong naging guest na kapitan. May mga naging guest na tayong mga kagawad. Meron din tayong mga barangay officials, of course. Tsaka Comelec officer. May mga nagiging guest tayo. Sino ang wish list mo? Wish na sana maging Yes. makapanayam natin din sa barangay tayo. Sa susunod na taon po. Sa susunod na Isa-isahin ko taon. kayo. Well, ako siguro sa punong barangay, gustong-gusto ko sumagot yung guest natin nung isang linggo. Si Kap Kap Benis. Benis. Alam mo kasi Marvin. yung background niya politically is he started from SK hanggang sa naging punong barangay siya. And among those 800 barangays, kasama siya at napabilang siya sa mga top performers. At the first term niyan, Yeah. as siya yung unang taon niya or unang termino niya bilang punong barangay. And pwede dalawa. Wishlist, At syempre, wishlist lang naman to mga kabarangay. At syempre, gusto ko pa rin po, imbitahan pa rin natin si Attorney Boom sa Santiago. Lalo pat malapit na po ang ating pong election 2025. Okay. Ikaw, SK Mai, sino ang wishlist mo dito? Bukod na ako, pero Ako po, of course, ang nais ko pong makapanayam and dahil po hindi po ako nakasama noong nakaraan pong nakausap po ninyo siya, is of course si Yusek Valmosina po ng ating DILG Yusek for Barangay Affairs. At syempre gusto po natin siya muling makapanayam para po malaman po natin ang kanya pong mga suggestions, ang kanya pong opinion sa mga nangyayari po sa Barangay Affairs. Ito pong mga susunod na buwan at sa magiging next na election din po. And of course, gusto ko din pong maging guest po natin ay nakikita ko din po ito na nire-request din po sa atin. Yun naman daw pong mga tumakbo po noong nakaraang eleksyon at natalo para po malaman naman po natin kung ano po ang mga natutunan po nila sa kanila pong run sa politics at kung meron po ba silang balak na i-apply na aral sa susunod po na pagtakbo nila naman sa kanilang mga barangay. yung mga natalo. Opo. Well, ako naman, bago kay Kap, ang wishlist ko talaga next year, sana maimbita natin at lagi kong hinahanap ang phone number niya. At kung kilala niyo po siya, sa akin niyo po ipadala yung phone number, kukulitin ko po. Ang gusto ko talagang maging bisita natin, si Attorney Macalintal. Opo. Si Attorney Macalintal, matagal ko na pong hinahanap ang number, pati Facebook niya, nagpadala na ho kami ng sulat, pero
So, bigo pa rin hanggang ngayon, pero I think yun ang Christmas wish list ko, igagrant naman yan ni Lord. At para tayo ay malinawagan at para kung magsasalita, wala nang bashing because si Atty. Mac na yung nagsasalita. Hopefully, mabigyan linaw niya yung kung ano man ang batas na lumabas at kung lalabas pa talaga yan at kung ano man ang mga issues or non-issues ng mga napapag-usapan natin sa barangay. Sigurado po ako, madami po tayong matututunan kay attorney, Oh, yes. especially po yung mga batas na hindi pa po tayo aware na meron pong implications din sa ating mga kabaranggayan. Si Cap Dondon, anong wish list mo na sinong pwede natin maging guest sa 2025? Yung wish list ko, yung ponente nung Supreme Court Associate Justice, ponente nung nakaraang yung lumabas sa pero wish lang naman yun. Pero sa akin, Kags Butch, kidding aside, ang wish ko ay yung bumaba itong sa barangay tayo, sa mga kapitan at sa council for next year na maipapakita natin sa mga iba pang mga council members o council dito sa buong Pilipinas na yung mga kaya palang gawin ng bawat o kaya kahit sa barangay assembly, like sa March may mga barangay assembly po ang mga barangays. Yung nandun tayo, nanonood, nakikiisa, makailan tayong barangay assembly, para makita yung how transparent our barangays are, ganon. Yun po ang aking wish list. Maiyabang yung mga iba pang barangays na may ginagawa at merong mga proyekto na maraming nakikinabang dito sa Pilipinas. Oh, yes. Napakaganda niyo. And of course, on that note po, Kap, sa next year po, mga kabarangay, open na open din po kami na kung meron po kayong mga suggestions at meron po kayong mga barangay official po sa inyong mga lugar na gusto din po ninyong ibida dito sa ating show, pwede po kayong mag-message po sa amin at bigyan po kami ng contact number po nila para maimbitahan po namin sila nang makapanayan po natin sila dito sa show. Or kung hindi man po yun posible dahil po nasa malayong lugar po kayo, pwede rin po kayo magpadala ng inyong pong mga pictures, mga videos na binibida po ninyo ang inyong pong mga magagaling at magagandang programa sa inyong pong mga lugar. Yes, tama po yun. At patuloy naman ang imbitasyon namin. Alam mo, nagiging problema naman natin SK May, Cap, tsaka Kags Marie. Malalayo talaga yung iba dito po kami, Makati Studio po. Yes. Dito po ang stasyon namin, Makati. Talagang nahihirap. Or kung kami naman ang naiimbita, nahihirapan naman din kami pumunta. Halimbawa, kung 10-hour drive yan, 8 hours ang biyahe, talagang kasi meron din po kami mga inaasikaso na both personal and professional dito sa amin. Kaya pinag-iisipan po namin lahat yan. At kayo po mga audience, mga kabarangay, pwede ho kayo mag-suggest. Wala akong problema yan. In fact, pwede naman tayong mag-Zoom. Although, hindi ko naman talaga gusto ang Zoom, pero kung talagang malayo, okay po yan. Isiliwalat lang po ninyo ang inyong po mga magagandang mga nagagawa sa inyong barangay. Kags Marie, busy-busy ka? Hindi. Actually, gusto ko padagdagan yung wish Yun. list natin. Okay. Kasi para kahit papano, magkaroon din po yung ating mga SK, lalo na yung SK National Federation. Sana maimbitahan natin sila kung ano yung mga panukala nila, mga aktibidades nila at programa nila. National. Para kahit papano maibaba rin sa mga barangays na mga SK kung ano yung mga dapat na benefits nila, Yan, privileges, activities. Kasi ang nakikita ko hindi lahat is aware na merong SK National Federation compared sa National Liga. So isama na rin po natin mga kabarangay as one of our wish list din, yung Liga ng mga barangay. Lalo na napakainit ng topic pagdating po sa term setting na ito. Alam mo, meron akong nakuha kay Cap Dondon na pwede natin maging opening salvo next year. Speaking of SK, kasi pinag-usapan namin ni Cap Dondon na yung autonomy ba ng SK is talagang very vague and wide na hindi na pwedeng makialam si Cap? Or with respect talaga yung autonomy na yon kasi nagkakaroon na ngayon ng friction ang kapitan tsaka ang mga SKs dahil nga dito sa autonomy na ibinigay sa mga SK. So sana meron tayong SK dito na mapapag-usapan natin yung binigay na autonomy sa kanila, no Cap?
Tama, malaking bagay yun. Para at least malaman din ng mga kapitan, saka ng mga SK as well, kung hanggang saan yung kanilang mga limitasyon. Diba? Tama po kayo, Kags Butch. Oh, tapos ako naman, yung aking dream, ang aking pangarap na makakapagsulat tayo ng ordinansa at resolution, kasama po kayo, lahat naka-Zoom. Wino-workout namin ni SK May na Kung paano po yan. Tsaka habang nagsasalita kayo, ginagawa nating lahat kung ano yung magiging kalalabasan ng resolution nyo at tsaka ordinansa. Yan, itutuloy po natin yan. Yan ang mga handa for next. Alam mo, maganda yun. Alimbawa, nasa ano sila, nasa ano kami, nasa session. Oh, yan. Nasa session, kahit saan lugar. Tapos, meron tayong mga barangays na mismong tapos tayo nanonood. Tapos may secretary tayo ng barangay din at the same time. Ang ganda yan. Council per council kaya, tama. Ma-zoom natin yan at mag-iimbita kami at gagawa tayo live para mas lalo pang tayong lahat matuto ng paggawa ng reso at saka ordinansa. Ayan po, maraming salamat po, Kags. Kags Butch, Kags Marie, and Cap. Mga kabarangay, huwag po kayong aalis. Bibitinin po muna namin po kayo. Hilig mo ang bitin. Yes, Okay. opo. Dahil ang ating pong last na segment naman ay pag-uusapan naman po natin ang ating pong mga plans at mga wish din po para po sa darating na Pasko at New Year, of course, mga kabarangay. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.